558 DZXL. Sa inyo na ang mga nagliliyab, nagbabagat at nag-aalab na mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablog! Tatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbang at mga nakakatawang pansin eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablog! At narito na ang naglalagablog ng mga balita sa DZXL 558. Naglalagablog sa 558. Ako si Buddy Oberas. Dueng de la Peña naman to. Balitang live sa inyo sa Quezon City. Meron pong istorya, isang bahay yung natusta sa Grand Street, Philinvest 2. Barangay Bagong Silangan. Sa report ay alas 10 nagsimula sunog sa bahay ng pamilya Conde. Umabot sigat ng alarma bago tuloy napula alas 11:19 na umaga. Hindi pa malaman ng mga arson investigator ang dahilan ng sunog at nasa 1 milyon ang tinatayang danyo sa nasunog na bahay. Yan pa rin sa Quezon City, sugatan ng 5 katao matapos magbanggaan yung L300 van sa isang truck na may kargang bakal sa CP Garcia, Barangay UP Diliman kanina bandang alas 5 ng madaling araw. Sa report, naging pahirapan ang pag-alis sa isa sa mga sakay ng van matapos maipit doon sa kanyang kinauupuan. Naisugat naman sa E70 Medical Center ang iba pang sugatan sa insidente. Inamin ng isa sa mga sakay ng van na pare-pareho silang lasing. Kabilang na yung kanilang driver matapos manggaling sa isang birthday party. Ayon sa driver ng truck na si Gilbert Pimentel, mabilis ang pagpapatakbo ng van at kinuha pa ang kanyang linya dahilan para sumalpok ito ng sa harapan o ng harapan dun sa truck. Disgrasya. Naglalagablog na mga balita. Barangay Secretary patay matapos pagsasaksakin doon sa Tabaco City. May balita live si Leo Barceliano ng RMN Legazpi. Leo, i-radyo mo. Hindi na umabot sa Coffee Emergency Hospital sa Nasod ng Tabaco ang Barangay Secretary. Makaraan niya itong tagtari ng saksak ng 2 suspect na lalaki habang ipinagpapahinga sa kanyang tahanan sa Barangay Pawa, Nasod ng Tabaco sa unang distrito ng Lawigan ng Albay. Sa investigasyon kayo na pinalabas ni Police Superintendent Felix Sardita, ang hepe ng Tabaco City PNP, kinilalang biktimang Barangay Secretary na si Philip Villegas, 24 na taong gulang binata at Barangay Secretary ng Barangay Pawa. Sa kanilang unang investigasyon na pag-alaman na wala naman niyang entry na tumutukoy na 2 lalaki nga ang siyang sumaksak sa naturang biktima. Hinahinala ngayon ng PNP ng Luzon ng Tabaco na maaaring lovers ng naturang third sex ang siyang suspect sa naturang krimen. Kasama mo sa RMN Legazpi para sa DZXL 558, Leo Barceliano, Tata, RMN. Naglalagablog na mga balita. Sa iba pang balita, Ay, nako, matindi to. ano yun? Nabisto na? Oo, yun na. Nabisto ho ang isang 44 anyos na babae matapos makumpiskahan ng dahon ng Mary Jane marijuana mula sa kanyang gamit na napkin. Bibisita ho sana sa kanyang live-in partner si Janet De La Vega sa Bacolod City District Jail nang ito'y masita ng mga nakabantay na jail officer. Nabisto siya ng on-duty jail officer na may bumubukulo sa kanyang ginagamit na napkin. O kaya yun, kinapkap. Kinapkap ha. Nakikita pala yun. Pinatanggal sa kanya ito Ayo. dahil sa kahina-hinalang laman. Dito na nga tumambad ho sa mga otoridad ang naturang illegal na droga. Sinubukan pang kuhanan ng pahayag ang suspect ngunit nagalit ito at nambato pa ng tsinelas. Kalaboso na rin si De La Vega at nakatangdang sampahan ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Noong nakaraang linggo, mahigit 0.70 o 0.700 grams ng shabu naman ang nakumpiska na itinago na isang babae bisita sa loob ng bagoong. May flavor na yung shabu. Shabu bago. DZXL Bulat Palaro. Pinaplano po na pamahalaan lokal ng Kamsur na gawing provincial sports ang wakeboarding. Maliban kasi sa madayuhan at turistang nahihilig sa wakeboarding sa Kamsur Water Sports Complex, CWC, plano ngayong imbitahan ng mga Bicolano na pag-aralan na sabing sports. Sa darating na Nobyembre, kasabay po ng grand opening ng CWC, ay natandang magkaroon ng wakeboarding championship doon sa probinsya. DZXL Showbiz Balita. Showbiz.
Ito na si Loli Paparapapap. I have a Loli ngayong tanghali. It's about Jackie. You know Jackie? Hindi pa. Oh, hindi ka rin niya kilala. Si Jackie Foster. Oo, Yan. kilala na. Yan yung dating kasama o asawa ni Benji Paras. Pero dumepensa si Jackie sa sinasabing inabandona niya yung kanyang mga anak kay Benji. Ang sabi ni Jackie, wala siyang intensyong iwanan ang mga ito at kinailangan niya lamang umalis sa poder ni Benji nung mga panahong nagkahiwalay sila ng basketball player. Noong 2001, nagsimulang lumabo na nga yung pagsasama ng mag-asawang Jackie at Benji. Kung kailan ay nag-umpisa na rin mag-post si Jackie sa mga magazines na panlalaki. Yan. Si Jackie ay meron ng husband na Dutchie. Oh, Dutch. Diba? Dutch? Dutch, oh. Nay. Yun lang alam ko sa Dutch. Nay. At nakabase sila sa Malaysia. Weird. Kasama yung dalawa pang nilang anak. Na ano yun? Malaysian ba yun pag ganon? Naghalo Hindi na. mo alam kung saan pinanganak? Sa Dutch ma? Where is the country of Dutch? Is it Finland? Hindi ako makaano. Or Denmark? Palagay. Ang bobo natin. Okay. It's me, Loli Paparapapap. Joke Loli. lang Loli Pop. Thanks, Loli. Sapat sana ako eh. I-google agad ni Boss Leo. Netherlands! Talaga, Dutch ba yung tawag doon? Akala ko Deutsch Netherlands. Ako, Denmark o tsaka Finland. Cellphone pala yun, Finland. Galing. Ganun ba? Cellphone na dati. Dapat Nokia, Finland. Yeah. Pag China yan, di yan. Alright. Dapat Finland. Tama. Finlano. Alright. Andito na ang Panji Magas. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang balitang panghimat. Ito mukhang Dutch. Sa buhok pa lang, parang Dutch. Dutch made. Di ba? Parang puti-puti konti na golden, di ba? Ganun yung mga Dutch yung kulay ng buhok nila. Yung blondie. Blondie talaga. Puti. Buhabawi ka pare. Ito half Chinese, half Dutch. O yan. Dutch. O yan. Ito na si Jonabels. Yung pala yun. Sinabasa ko, akala ko yung Dutch hand na aso. Dutch. Hindi. Dutch yan yun, di ba? Cute na mga Dutch hand meron kami nun. Anyway, ito Tira mo naman sinap. Kaya lang pag gumagat, hindi na binibitawan. Kalakjo. Ba yan? Parang pitbull ba yan? Hindi. Ito Lalaway pa yan. Pero walang rabies. Oo, nagpa-anti-rabies. Kailan lang sa barangay. Joke lang. Ito para po sa mga senior citizens dyan. Again, hindi lang mga bagets ang may karapatang mag-rock and roll. Naging hit kasi sa YouTube ang video na isang lola na tinataya na sa 60 hanggang 70 years old, kung saan napanood ang kanyang kahangahangang pagda-drums. Ayon sa drum shop na nag-upload ng video, hindi nila kilala ang matanda pero bigla na lamang itong pumasok sa kanilang tindahan at ito na nga, biglang nag-drum at saka nagpakitang gilas. Gulat na gulat yung mga tindero sa galing ni Lola. At talagang drummer yun. Drummer talaga. Pwede, nung kanyang kabataan at ito kayang-kaya pa niyang little drummer boy. Tumanda lang. pero Lola siya. Lola pala. Ang galing nun. Little Bukod drummer sa girl. hindi lang siya matanda, babae pa siya. 'Di ba karaniwan kasi ang pagda-drums babae pa. sa mga lalaki or mga usual, 'di ba, mga drummer boys. Ayan. Sakit mo raw mangusap. Pero ang astig ni Lola kasi kayang-kaya nga niyang baguhin ang tempo ng tugtog habang pinapaikot-ikot niya pa yung drumstick sa kanyang mga kamay. Ilang araw pa lang pero umabot na agad sa 2.4 million ang nakapanood ng video na may title na Mary the Grandma Drummer. Mary the Grandma Drummer. Mary the I-type ko na lang, Grandma Drummer. Yes, i-type ko na lang po para po mapanood ang galing ni Lola. Wala yan sa lola ko. Yun tayo. Ay, yung lola ko nga. Yung Lola. Sumalangit na wa. Oo nga mga Lola.
Lola ko Ano ba dati. nangyari sa lola mo? Ha? Nangyari sa lola mo, pare mo. Kami ginagawang drum. Pinapalo kami ng habol pa, tumatakbo. Ganon, panghataw pa lang. Oo nga. Yun naman, Yung pala, stick lang. napasaway kasi. Tumatakbong nagda-drum. Parang nagdadalaway. Ano, di ba? Yung lola ko, paparadahin pa kami. Tapos, Sa isa-isa. kapapaloy sa puwet. Yun ang kakaibang drum. Diba? Buti, palo lang, hindi lagari sa puwet. Si bakal na yun. Tumanda sila yung naparotin na natin. Ano kayong gagawin yan? Kaya lang ang ginagamit, hindi drumstick May dala ng drum sila yun eh. Oo nga, hindi pwedeng kasi. At yan mga kasama ang ating balitang panjimanga pag... May nakaalala sa... Ali na kasi 12:32 na eh. Oo nga eh. Mukhang wala sa mood Oo, ito. panjimangas. Ako po si Johnny Romero o John Ice, Tatak RMN. Tayo kay John Ice. O yan, baka na. August 28 and 29, meron pong HR training 7th HR and Training Congress HRD Summit. Nagbaliktad lang, ano? Pero yan, tutuloy. Pathways to Success o yan. Aligning Strategy, Talent, and Organization for Sustainable Business Growth. Para ho ito doon sa mga corporate professionals, ha? Para doon sa mga gustong ma-develop yung manage at yung talent na tried and tested na para sa HR at HRD. Pwede kayong pumunta SMX Convention Center, Mall of Asia, Pasay City. Tumawag sa Arriva Events Management 895-8058 at 895-9527 o pumunta sa website nila www.arriva.com.ph. Yan ay handog rin ng DCXL 558 at ng RMN News Nationwide. Yan. Alang Doon nanalo. yung poster natin. Ay, maganda. Poster. Poster natin doon. Okay, good. Kami yun, nandun. Oo. Picture lang. Picture lang. Hindi kami magsasalita ron. Kami alam sa HR. Sige, tuloy lang tayo yung sa PCSO sa Lotto, ha? Wala pa nanalo sa 655. 55. At 645. Wala pa. Wala pa. Ano na ba ngayon? 30 pa, tumaas ba? Ano Meron pa rin, umabot ng 30 100 million, no? Wala pa. 30 million kagabi, di ba? So hindi pa talaga. Sige, pero Dadagdagan ulit. Madadagdagan pa rin yan. Kaya huwag ko kayong atras sa pagsuporta sa PCSO. Tuloy lang. Di umatras at di umayaw rin sa bawat laban dahil naka-Robas ka. Sa Robas Astig ka, available sa Mercury Drugstores, Watson's, The Generics Pharmacy, Generica, SM at Rustan Supermarkets at all leading drugstores and supermarkets nationwide. Pwede siya tawagan sa 0909-333-3333. 12:34 na, hatid yan ng PhilHealth. Ang oras. Thank you sa PhilHealth. Dire-diretsong mga naglalagablab na balitang Tatak RMN. Inyo po napahinggan ngayong panahalian sa DCXL 558. O, hali ho ng Tuesday, July the 23rd, 2013. Kasama nyo, serbisyo publiko from the province of Occidental Mindoro. Mabuhay. Ako si Buddy Oberas. At ako naman si Weng de la Peña. At kami po ay Tatak RMN. Ang minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo!